Tumuloy ka. Magandang umaga, Ginoong Jose Rizal. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Procopio Bonifacio, miyembro ng Katipunan. Isang samahang itinatag upang makamit ng bansa ang kalayaan mula sa Espanya gamit ang dahas. Nais kong ipagbigay alam sa inyo na kayo ay isang idolo para sa aming mga Katipunero. Ang inyong nobela ay pumukaw sa damdamin namin upang makamit ang kalayaan ng ating bansa. Hindi ako tumututol sa inyong mga napagkasunduan maliban sa isa. Huwag kayong lalaban na hindi sapat ang paghanda. Gawin ninyo lahat ng paraan upang makamit ang pakiisa ng mayaman nating kababayan sa inyong hangarin. Huwag kayong maiinip dahil ang hindi paghanda ay walang mapapala kundi kabiguan. Ama! 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 Sila padre, ama! Pinabibitay silang mga walang sala! Mga dyablo sila, ama! Mga walang pusong dyablo! Ang buhay ng mga paring walang sala ay kanilang lalamunin. Sila ang dapat nang wala at mamatay. Ang ibig sabihin ay hayaan na lamang na maghari-harian ang mga demonyong yun sa sarili nating bayan at magpapi. Hindi ko rin ito gusto. Ngunit ito ang natatanging paraan upang hindi maligtas tayo sa kanilang pag-uho. Sawa na ako, ama, sa pang-aapi nila. Nais ko na kumilos upang makita kung sino talaga ang maliligtas at kung sino ang kaya kong mailigtas. Masyado! Pangalit ang iniisip ko! Pepe, kanina ka pa ba riyan? Masyano! Masyano! Kanina ka bang balisarian, amigo? Ano ang iyong suliranin? Di yata pag-ibig yan, kaibigan. Ha? Sino ang panadadalag na yung tinatangi? Ano ba ang tumatakbo sa inyong kokote? Panay pag-ibig na lamang ba ang inyong alam? Di naman, kaibigan. Nagkataon lamang na tayo ay nasa wastong edad na. Ngunit ang ikaw na lamang o wala pang nililigawan. Abay, kung hindi ka magmamadali, ikay mapag-iiwanan. Maging si Pipito ay naunahan ka pang magbinata. Anong inyong pinagsasabi? Masyado pang bata si Pepe. Tama ka, amigo. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi kanya mauunahan. Sa aking palagay, ay maraming dalaga ang mapapaibig ni Pepe. Magtigil ka nga, Manuel. Huwag mong isama ang kapatid ko sa inyong maduming isipan. Narinig kong ang iyong kapatid na si Neneng ay may anak na. Ikaw, kailan mo balak magpakasal? O balak mo bang maging soltero habang buhay? Sino ang nagmamaktol? Sino pa ba sa atin ang wala pa rin ginigiliw sa halos 21 taon niya sa mundo?
Wala akong panahon sa pag-ibig. Sa katayuan ng bayan natin ngayon, ang laman lamang ng aking isipan ay mapaalis sa bansa ang mga Kastila. Ano ka ba? Hindi mo dahil pinagsisigawan ng ganyang bagay. Paano kung marinig ka ng mga Kastila at takipin ka tulad ni na Padre? Siya nga pala, muntik ng tulong ang maligaw sa aking isipan. Ito, basahin ninyo ang balita. Hindi ito maaari. Si Padre, ang aking amain, paano nila magagawa ang bagay na ito sa mga walang sala? Ang mga diablong iyon, mga walang pusong demonyo. Manuel! Sana bitawan mo ako. Kailangan masabi ko kay Ama ang balita. At mahuli ka ng Guardia Civil? Sa pagkakataong ito, ay wala pa tayong magagawa para sa kanila. Anong ibig mo sabihin? Hahayaman ko na lamang silang bitayin ng aking ama ng walang kalaban-laban? Hindi yun ang aking ibig sabihin. Makinig ka muna. Makinig ka muna, Manuel, sa ideya ni Pasiano. May naiisip ka, di ba? Sa higpit ng pagbabantay ng mga Guardia Civil sa kulungan ng mga pari, wala tayong pag-asa na maitakas sila. Ang dapat nating gawin ay maganda para sa isang biglang pagsalakay sa panahon na pinakamaluwag ang pagbabantay sa mga pari. Kapag dinala na sila sa plaza, Tumpak! Mahusay na ideya. Ano ang inyong binabasa, Ina? Natanggap ko ang liham ni Neneng at ibinabalita niya sa akin na ako'y isa ng lola. Aba, napakabuting balita niyan. Ibig sabihin ay ako ay isa ng tiyo. Pasiano, iho, matanong ko lamang, ikaw ba ay mayroon ng kasintahan? Anong nakakatawa, Pepe? wala, hermano. Nag-aaral ka ba? Opo, hermano. Inaasahan kong makakatapos ka sa pag-aral at hindi mag-aasawa agad. Hermano, kita mo. Ina, ako ay makikipagtagpo kina Manuel at Roberto. Babalik ako mamayang gabi. Adios. Nag-ingat ka kung gano'n. Pepe, iho,